is a melody, there is a melody with heaven's harmony. In my heart there is a melody, there is a melody of love. I love the Christ who died on Calvary, for he washed my sins away. He puts within my heart a melody, and I know it's there to stay. In my heart there is a melody, there is a melody with heaven's harmony. In my heart there is a melody, there is a melody of love. To be my endless theme in glory, with the angels I will sing. To be a song with glorious harmony, when the chords of heaven ring. In my heart there is a melody, there is a melody with heaven's harmony. In my heart there is a melody, there is a melody of love. Magandang gabi sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa gawaing prayer meeting ngayong gabi. Nawa tayo ay kanyang samahan, pangunahan at ingatan, ganun din pagpalain. At siya naman ang ating mapapurihan, maluwalhati at maitaas sa ating gawain. Tayo muna ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. O Diyos, Ama naming banal, Ikaw lamang ang aming pinupuri, pinasasalamatan sa pagkakataon ngayong gabi na kami muli ay nagkakaisa sa gawaing prayer meeting. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming puso't isipan, ang buong programa. At sa iyo lamang kami umaasa, O Diyos, na ito pong aming gawain ay maging makabuluhan sa iyo pong harapan. At ingatan mo po kami, maging sa amin pong pag-aaral na iyong salita at pananalangin. Kayo po ang manguna, kumilos at gumawa, O Diyos. At sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ng Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, muli, magandang gabi at welcome po sa bawat isa. Pagamat hindi po tayo nagkakasama-sama sa lugar, ngunit nagkakasama-sama tayo sa gawain ng Panginoon sa puso't isipan at sa pananampalataya. At naway pagpalain tayo ng Panginoon sa kanyang salita na ating pag-aaralan ngayong gabi at maging sa ating mga pananalangin, nawaya tayo kanyang samahan. Sa atin pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ang atin pong aralin ay may pamagat binigkis ng walang hanggang relasyon, layunin at pag-asa. O sa English, binded by the eternal relationship, purpose, and hope. Ang atin pong talata ay sa aklat ng Efeso, 3, mga talatang 1 hanggang 21. Bawat Kristiyanong na kay Kristo ay mayroong pangkalahatang patutuo. So mayroon tayong common testimony, lahat ng mga totoong mananampalataya sa lahat ng sulok ng mundo. Sa 1 John 5:11 and 12, sa talatang 11, ito ang patutuo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Yan po yung ating common testimony. Lahat tayo ng mga totoong mananampalataya sa Panginoon ay binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito sa talatang 12, siya na kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Yun po yung anak ng Diyos, ang ating Panginoon Kristo. Siya na hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. So sa madaling salita, ang mayroong Kristo dahil sa nananampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang walang Kristo
dahil sa maling pananampalataya ay walang buhay na walang hanggan. Yun po ang ating totoong patutuo na pinagtibay sa katotohanan ng salita ng Diyos at pinagtibay ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Sa praktikal na pamumuhay Kristiyano ay mayroon tayong iba't ibang patutuo ayon sa ating karanasan. Halimbawa tulad po ni Apostol Pablo, sa 2 Timoteo 4:6, ang sabi niya, sapagkat ako ngayon ay ibinubuhos katulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay malapit na. Kaya ang sabi po niya sa talatang 7 at 8, ako ay nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang takbuhin, iningatan kong lubos ang pananampalataya. Sa katapos-tapusan ay may inilalaan para sa akin na isang putong ng katuwiran na sa araw na iyon ay bibigay sa akin ng Panginoon na siyang matuwid na hukom, ngunit hindi lamang sa akin, kundi sa kanilang lahat na nagmamahal sa kanyang pagpapakita. Ito po yung patutuo ni Apostol Pablo na nangangahulugan na siya ay handa. Handa humarap sa Panginoon sapagkat ginampanan niya lahat. Ginawa niya ng lubusan, ginawa niya ng mabuti ang kanyang gampanin bilang paglilingkod sa Panginoon. Kaya sa sulat ni Apostol Pablo dito sa Efeso, naway maging hamon sa atin na ating gawin ang kanyang mga sinabi at kanyang mga ginawa. Una po dito, salita ng pag-aliw. Words of consolation. So sa letter A, tayo'y binigkis ng walang hanggang relasyon o kaugnayan. Kahit paman na kung minsan ang mga Kristiyano ay hindi nagkakasundo-sundo, maraming mga pagkakaiba, ngunit ang katunayan sa katotohanan bilang totoong mananampalataya ng Panginoon, tayo ay binigkis ng walang hanggang relasyon o kaugnayan. Una, yung ating relasyon sa Diyos. Lahat ng totoong nanampalataya sa Panginoong Kristo ay naiugnay muli sa Diyos. So bawat isa na totoong mananampalataya ay nakaugnay sa Diyos. Dahil sa Juan 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, sino yan? Kay Jesus, ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Kaya dati hindi tayo anak ng Diyos dahil sa kasalanan. Tayo ay napailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng dyablo. Ngunit dahil kay Kristo na siyang nagbuwis ng Kanyang buhay, nagbayad ng ating kasalanan, kaya sa pananampalataya na may pagsisisi at pagtanggap sa Kanya, tayo ay pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yun yung mga sumampalataya sa Kanyang pangalan. Kaya naiugnay muli tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya sa talatang 13, hindi sa pamamagitan ng dugo o ng kalooban ng laman o ng kalooban ng tao, kundi sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ayun po ang ating kapanganakan muli, kapanganakan mula sa Diyos. Kaya tayo ay naiugnay o mayroong relasyon sa Diyos, bawat isa sa atin, dahil yun po ay ayon sa plano ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kalooban ng tao, hindi sa mga kaparaanan ng tao, hindi sa reliyon ng tao, hindi sa pagtupad sa kautusan o pagpapakabuti o pagpapakabait o pagiging matulungin ng tao o sa pagpapakabanal sa sarili o pagtupad ng mga kautusan. Hindi po yun ang plano at kalooban ng Diyos, kundi ang plano at kalooban ng Diyos na tayo ay maligtas sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na Kanyang ipinadala bilang Diyos sa kalangitan, Diyos anak, pinadala niya sa lupa upang magkatawang tao, sapat yun
ang plano ng katubusan para sa tao. Mayroong magdusa para sa ating mga kasalanan. Kaya bawat nanampalataya at tumanggap kay Kristo ay naiugnay muli sa Diyos. Kaya ang sabi sa Galatia 4:6, at siyamang kayo ay mga anak. Isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa inyong mga puso na tumatawag, Aba, Ama. Kaya makakatawag na sa Diyos na Ama dahil naiugnay na sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Sa aklat po ng Isaiah 59:2, lahat po ng tao na wala pang pananampalataya kay Kristo, hindi pa na panumbalik na iugnay muli ay hiwalay sa Diyos. Kaya wala siyang kaugnayan, walang kabuluhan ang kanyang pagtawag sa Diyos. Ngunit dahil kayo ay mga anak, nagkaroon ng kapanganakan mula sa Diyos, ang Diyos ay, yung sabi nila, legit o genuine, na ikaw ay anak na ng Diyos at ang Diyos ay tunay mong Ama, makakatawag ka, Aba, Ama. No? Ang Aba ay nangangahulugan na mayroong close relationship, mayroong intimacy dahil sa tunay na pag-uugnay na ginawa ni Kristo para sa taong nanampalataya. Pangalawa po, relasyon sa kapwa mananampalataya. So bawat isa na totoong Kristiyano ay may relasyon sa isa't isa. Ang sabi sa Efeso 2, sa huling bahagi ng talatang 11, kasama ng mga banal at kabilang sa sambahayan ng Diyos. So bawat isa po na mga Kristiyano mananampalataya ay kabilang sa sambahayan ng Diyos. Iisa tayong pamilya. Ang atin pong pamilya sa lupa ay matatapos, magwawakas. Hindi natin, kung minsan ang pamilya sa lupa, kung minsan napakasaya, napaka-close sa bawat isa. Yung iba naman ay hindi ganun. Yung iba naman ay watak-watak. Ngunit anuman ang sitwasyon, kalalagayan ng relasyon ng pamilya sa lupa, yun ay magwawakas. Ngunit ang relasyon ng pamilya sa Diyos, sambahayan ng Diyos, ay kailanman ay hindi magwawakas. Yun po ay magpapatuloy sa kalangitan. Kaya yun po ang katotohanan na bagamat dito sa lupa, hindi lahat ng Kristiyano ay nagkikita-kita sa buong mundo. Yung iba namang nagkikita-kita ay hindi nagkakasundo, hindi nagkapalagayan. Ngunit ang katunayan na ang relasyon po natin bilang magkakapatid o kapatiran sa Panginoon ay hindi magwawakas at magpapatuloy sa tahanan ng ating Ama sa kalangitan. Yun po ang katunayan. Ang sabi sa Efeso 2:13, sa dugo ni Kristo tayo ay inilapit sa isa't isa. Inilapit tayo sa isa't isa. At sino po ang naglapit sa atin? Ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi kanina sa 1 John chapter 5, 12 and 13, tayo po ay may Kristo, kaya mayroon tayong buhay na walang hanggan. Kaya tayo ay nauugnay sa ating Diyos Ama, nauugnay sa bawat isa sa atin. Dahil sa dugo ni Kristo, na siyang naglinis ng ating kasalanan, nagkaroon tayo ng kapatawaran. Kaya sabi sa Efeso 3:15, sa Kanya ay pinangalanan ang bawat angkan sa langit at sa lupa. Kaya ang Panginoon, ang siyang magpapangalan sa bawat isa sa atin. Kaya ang hamon po sa atin ay, ikaw ba ay tiyak sa iyong relasyon sa Panginoon? Kung ikaw ay tiyak sa iyong relasyon sa Panginoon, tiyak ka rin sa relasyon mo sa iyong kapwa mananampalataya. Kaugnay ka sa lahat ng mga Kristiyano dahil kung tunay ang iyong kaligtasan at ang iyong pagiging anak ng Diyos. Ngunit ang tanong, paano ka nakikiugnay sa iyong mga kapatid sa Panginoon?
Isa pong patunay sa Biblia ng iyong pagiging Kristiyano ay ang pag-ibig sa kapwa mananampalataya. Yun po ang isang pagbabago sa buhay ng tao kapag siya ay naging mananampalataya na, marunong siya magmahal sa kanyang kapwa kapatid sa Panginoon. Sa letter B, tayo binigkis ng walang hanggang layunin. So we are binded by the eternal purpose. At ang purpose na yan ay Panginoon. Ang nagbigay, Panginoon, ang may purpose sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang sabi sa Efeso 3:11, ayon sa walang hanggang layunin na kanyang ginawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So ang layunin ng Diyos sa atin ay walang hanggan. At yun ay ginawa niya para sa atin dahil kay Kristo Jesus na ating Panginoon, na ating sinampalatayanan. Kaya ang pinakamahalagang purpose o layunin ng ating buhay ay ang layunin ng Diyos para sa atin. Bukod sa atin pong pansariling layunin sa buhay, ngunit ang nakakahigit sa lahat ay ang layunin ng Diyos para sa ating mga buhay, na ito po ay eternal at ito po ay pangkalahatan. Kaya tayo ay binigkis sa layuning ito, pinag-isa sa layuning ito. Kaya una po dito ay, ito po ay patungo sa paglago. Kaya ang sabi sa Efeso 4:13 hanggang 16, kung akin pong basahin, sa iyong pagparito ay Efeso 4, simula po sa talatang 13 hanggang 16. Hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ng kaalaman sa anak ng Diyos, hanggang sa maging ganap patungo sa sukat ng antas ng paglago sa kapuspusan kay Kristo. So ito ay paglago, pagmamature sa ating buhay Kristiyano. Dapat ay sama-sama o bawat isa ay lumalago. Talatang 14, ito ay upang huwag na tayo maging mga bata na natatangay-tangay at nadadala-dala ng bawat hangin ng katuruan sa pandaraya ng mga tao at ng katusuhan patungo sa mapanlinglang na kaparaanan. Dapat kailangan lumago upang tumatag, na hindi na yung parang na dadala-dala ng hangin ng mga pandaraya o mga kamalian. Kung minsan, umiiral din sa buhay ng Kristiyano ang filosofiya pantao. Pag filosofiya pantao, ang umiiral sa isang Kristiyano, lahat ng kanyang desisyon ay pabor sa kanyang sarili. Ngunit hindi, kung minsan nalalaman na, hindi na nakalulugod sa Panginoon ang ginagawa. Kaya dapat hindi tayo matatangay ng filosofiya ng iba, na kahit kung minsan na i-impluwensyahan tayo ng filosofiya din ng ating sarili mismong kaisipan. Kaya kailangan tayo ay lumago. So, sa kaparaanan ng tao. Sa 15, sa halip, sa pagsasabi ng katotohanan sa pag-ibig ay lalago tayo sa lahat ng mga bagay kay Kristo na siya ang ulo. 16, sa Kanya ang buong katawan ay inihugpong. Tayo po lahat yan ng mga mananampalataya sa panahon ng iglesia, inihugpong tayo, pinag-isa sa pamamagitan ng itinutustos ng bawat dugtong ayon sa sukat ng mabisang paggawa ng bawat bahagi. Ito ang gumagawa sa paglago ng katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. So ito po ay katawan ay iglesia. Tayong lahat ng mga mananampalatay ay katawan ni Kristo na siyang ulo, na dapat tayo po ay lumalago at tumitibay bilang iglesia. Tayo ay inihugpong
sa mahalagang layunin. Kaya pagbabago o paglago, yun po talaga ay plano ng Diyos sa atin. So una, paglago o pagbabago. So sa pagbabago patungo sa paglago, una po dito letter A, pagbabago ng katangian sa pagiging katulad ni Kristo. So Christ-likeness. Dapat nababago tayo. Wala pong Kristiyano na masasabi natin na talagang matagal na akong Kristiyano, narating ko na ang pagbabago o naabot ko na ang dulo ng pagbabago o paglago. Wala pong makapagsabi ng ganun sapagkat walang maging perpekto sa atin pong pamumuhay. Kaya sa pagdating pa ni Kristo, tayo ay kanyang gawing perpekto. Ngunit ang atin pong buhay, ito po ang layunin ng Diyos, pagbabago patungo sa paglago, sa pagiging katulad ng ating Panginoon Kristo, kaya Christ-likeness. Kaya dapat nababago sa pagiging katulad ng ating Panginoon Kristo sa katangian. So yung ating character development. Kaya yun po sa Roma 8, mga talatang 28 at 29. Po ay alam natin ang talatang ito, lalo na yung 28, Roma 8:28. At alam natin ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa kabutihan ng mga umiibig sa Diyos, sa kanila na mga tinawag ayon sa kanyang layunin. So ang ibig po sabihin dito, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa kabutihan ng mga Kristiyano na patuloy na umiibig sa Diyos. Ang ibig sabihin, kahit na ayaw natin ang nangyayari sa ating mga buhay, kahit mayroon pang nagpipersecute o kahit mayroon pang nagdudulot ng sama ng loob o bigat ng kalooban sa atin, ngunit kung pairalin natin o pangingibabawin natin ang pag-ibig sa Diyos, anumang mga pagsubok sa buhay, mga bagay na hindi natin nagugustuhan, mga sirkumstansya, ay maging sa kabutihan kung pangingibabawin natin ang pag-ibig sa Diyos. Ang ibig sabihin, kung patuloy tayo umibig sa Diyos kahit hindi natin nagugustuhan yung nangyayari sa atin, ang ibig sabihin ay tayo ay nasa panig ng Diyos. Kahit hindi natin nagugustuhan ang ating kapaligiran, nasa panig tayo ng Diyos at pagpapala pa rin sa Diyos, sapagkat walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit kung hindi po natin unahin ang pag-ibig sa Diyos, lalo na kung unahin natin ang pag-ibig sa ating sarili, tayo po ay magkakamali at hindi po maging pagpapala, maging ang mga pagsubok, mga temptation sa ating mga buhay. Nakakalip-lakip at yun po ay malaking tulong sa atin pong paglago, sa ating growth. Kung lahat ng hindi natin nagugustuhan ay unahin natin ang pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Sa talatang 20 na, sapagkat ang mga kinilala ng Diyos ng una pa ay itinalaga rin niya ng una pa na maging kawangis ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. So yun po talaga ang goal ng ating Diyos Ama sa ating buhay, yung Christ-likeness, pag-grow sa paging katulad ng ating Panginoon Kristo sa kabanalan at katuwiran. Kaya diyan po lalo nalulugod at naluluwalhati ang ating Diyos.
na kahit na mabigat talaga sa ating kalooban, ngunit pipiliin pa rin natin. Kasi totoo na talagang ang ating security and significance ay nasa Panginoon, sa ating Diyos. Kaya dapat hindi po natin ipagpalit ang kalulatian ng ating Diyos para lang sa ating sarili upang tayo po ay mag-grow sa pagiging katulad ng ating Panginoon Kristo. Kaya ano pong nakita natin sa ating Panginoon, hindi niya hinalagahan ang kanyang sarili. Ginawa siyang alipin, slave. Ngunit tinanggap niya alang-alang sa atin. Kaya itinuro ng ating Panginoon, deny yourself. Kasi yun po ang mabigat sa atin kapag hindi natin na-deny ang ating sarili. Talagang nakatutok ating pagmamahal sa ating sarili ay talagang hindi tayo ayon sa katangian ng ating Panginoon, kaya dapat Christ-likeness. Sa Efeso 4:22, hubarin ang dating pamumuhay. So alisin na po natin yung dating pamumuhay na hindi pa sa Panginoon. Hubarin. At sa talatang 24, isuot ang bagong pagkatao. Yun po ang ating bagong buhay kay Kristo. Bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilikha sa katuwiran at totoong kabanalan. So yun na po yung 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a new creature. Bagong pagkatao, bagong nilalang ayon sa paglikha ng Diyos sa katuwiran at totoong kabanalan. Ayun po yung ating bagong buhay, yung ating new life in Christ. Nasa Ephesians chapter 2 verse 10 na tayo ay God's workmanship created in Christ Jesus unto good works. Ayun po yung ating pagiging bagong nilalang kay Kristo. Tayo ay may bagong buhay kay Kristo. Kaya sa talatang 23, pagbabago sa isip. Kaya kung mali ang ating iniisip ay dapat mabago. Sa pagiging katulad ni Kristo, renewed mind. Kaya mabago dapat ang ating mga kaisipan. Sa talatang 25, sa Ephesians 4:25 ay sa salita. Pagbabago sa salita. Hindi na yung mapanirang pagsasalita. Hindi na yung pang-atake sa kapwa na pananalita, paninira, kundi salita ayon sa bagong buhay kay Kristo, bagong pagkatao kay Kristo. Sa talatang 28, pagbabago sa gawa, kaya ang ating mga gawa. Kaya ang sabi sa Efeso 4:26, ang sabi po dito, tingnan natin yung talatang ito, 26 sabi dito, magalit ka at huwag kayong magkasala. O ito po dapat ay ni-apply natin sa ating buhay dahil mabigat na tukso sa buhay ng Kristiyano ang damdaming galit. Ang sabi dito, huwag kayong magkasala. Kaya pag galit tayo, mag-ingat po tayo na hindi tayo magkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Dahil ang goal o layunin ng Diyos sa ating buhay ay kabanalan, paglago sa kabanalan. At malulugod ang Panginoon sa atin kung talagang iniingatan natin ang ating sarili. Sa talatang 26 hanggang sa 26 at 31, ang sabi sa 31, alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob, labis na galit, puot, sigawan, panlalait, at lahat ng uri ng kasamaan. Ito po ang damdamin. So dapat
pagbabago ng damdamin. Maging maingat po tayo, napakaliwanag po dito. No? Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob. Yun po ang sarap alagaan. Ngunit huwag po natin pasundan ang ating sarili, ang ating ego, ang ating dating pagkatao. Kundi sundin po natin ang salita ng Diyos. Alisin, huwag kimkimin, huwag alagaan. Nandyan labis na galit, puot. Nandyan pa yung sigawan, pagkakasala sa salita, panlalait, so paninira at lahat ng uri ng kasamaan. Huwag na po natin tutukan yung paninira ng iba kasi ang mga naninira, sila po ang nasisira sa harapan ng Panginoon. Pag manira, kung minsan hindi mo alam, ikaw din ang nasisira. Tutukan po natin ang ating sarili, ingatan natin na tayo ay hindi naninira. Yun po yung prinsipyo ko, siraan ako ng tao, basta wag lang ako sira sa paningin ng Diyos. Ang mahirap kung sira ka sa harap ng Diyos, kahit hindi ka sira sa harap ng mga tao. Kaya sapat na ang Diyos. Kung kakampi natin ang Diyos, sapat na. So kung minsan naninira tayo sapagkat gusto natin marami tayong kakampi, siraan natin ang iba, ngunit masisira ka sa Diyos, limpak-limpak man ang kakampi mo, kung sira ka sa Diyos, yun po ay hindi tama. Ikaw din ang nasisira. Kaya ingatan po natin itong mga bagay na ito. Gusto ng Panginoon ay lumago tayo, magbago sa isip, sa salita, sa gawa, at sa damdamin. At pangalawa, paglago espiritual, paglago sa salita ng Diyos. At sa talatang 21, ang sabi po dito, kung totoong nakarinig kayo sa Kanya at naturuan sa Kanya ayon sa katotohanan na kay Jesus. So paglago sa katotohanan ng salita ng Diyos, spiritual na paglago. At sa chapter 1, verse 16, paglago sa panalangin. Na ang sabi po dito, sa chapter 1, verse 16, ay hindi tumigil sa pagpapasalamat alang-alang sa inyo sa pagbanggit ko sa inyo sa aking mga panalangin. Kaya manalangin tayo para sa iba. Marami pong nangangailangan ating panalangin. Lalago tayo. Manalangin tayo kahit pa yung mga tao na hindi natin nagugustuhan, ipanalangin tayo. Dahil ayon po sa kay Apostol Pablo sa sulat kay Timoteo, no? Panalangin natin ang lahat ng mga tao. Yun po ay practice natin bilang mga mananampalataya upang tayo ay lumago espiritual. Pangalawang layunin, pagluwalhati sa Diyos. So ito po ay napakahalagang layunin para sa ating mga Kristiyano. Sa Efeso 1, talatang 11, 12 at 14, sabi, sa Kanya rin ay pinili tayong magkamit ng mana, yamang tayo ay naitalaga noong una pa, ayon sa layunin niya, na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kapasyahan ng Kanyang kalooban. 12, upang tayo na mga naunang nagtiwala kay Kristo ay maging sa kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian. Talatang 14, na siyang katiyakan ng ating mana hanggang sa katubusan ng biniling pag-aari para sa kapurihan ng Kanyang kaluwalhatian. Kaya lahat ng mananampalataya tayo ay biniling pag-aari ng Diyos upang tayo po ay ang layunin ng ating buhay ay magluwalhati sa Kanya. Yun po ang sa pangunahing layunin ng ating buhay, ang magluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto,
Kabanatang 6, talatang 19 at 20. At hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay banal na dako ng templo ng banal na Espiritu na nasa inyo, at ito ay tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili. Kaya dahil tayo ay nanampalataya, doon sa Galatia 4:6 kanina, dahil tayo naging anak ng Diyos sa pananampalataya kay Kristo, sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso. Kaya nakakatawag tayo sa Diyos na Ama, at ang sabi po dito ay templo. Ang ating katawan ay templo o banal na dako ng banal na Espiritu. Tinanggap natin mula sa Diyos, kaya tayo ay hindi sa ating sarili. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Kaya sa talatang 20, dahil kayo ay binili sa halaga. Anong halaga? Banal na dugo ng ating Panginoon Kristo. Kabayaran ng ating kasalanan. Kabayaran sa ating katubusan. Kaya luwalhatiin nga ninyo ang Diyos sa inyong katawan at sa inyong espiritu na pag-aari ng Diyos. Kaya pag-aari tayong lahat ng Diyos. Kaya binigkis tayo sa walang hanggang layunin, sa paglago, sa pagbabago, at sa pagluwalhati sa ating Diyos Ama, sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya ang atin pong ating katawan, buong bahagi ng ating katawan ay hinubog ng Diyos upang gamitin sa pagluwalhati sa Kanya. Kaya tingnan po natin kung paano hinubog ng Diyos ang ating katawan. Sa Genesis 2:7, at nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Pansinin natin ang paglikha ng Diyos sa tao, hinubog. Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Yun po ang kanyang katawan. Hinubog ng Diyos. Hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Binigyan ng Diyos ng buhay, buhay na galing mismo sa Kanya. Kaya ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Hindi sa salita ng Diyos lamang nayari ang paglalang sa tao, kundi talagang hinubog niya, binigyan ng buhay na galing sa Kanya, sapagkat ang layo ng Diyos na ang tao ay nakaugnay sa Kanya upang magbigay luwalhati para sa Kanya. Kung titingnan din po natin sa sulat po ni King David sa Psalm 139, Psalm 139, 13-17, sabi po dito, sapagkat iyong inanyo ang aking mga lamang loob, iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako nakakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ang aking kaluluwa. So alam na alam ng ating Panginoong Diyos ang ating kaluluwa sa sinapupunan pa lang ng ating ina. Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo nang ako'y gawin sa lihim at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal, at sa iyong aklat ay pawang nangasulat, kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pang anuman sa kanila. Pansinin po natin dito sa sinapupunan pa lang to ng ina, na sabi at sa iyong aklat ay pawang nangasulat. Ito po yung pagsulat sa aklat ng buhay ng pangalan ng lahat ng nilikha ng Diyos, lahat ng tao, magsimula sa sinapupunan na isinulat na sa aklat ng buhay. Sa 17, pagkamahalaga rin ang iyong mga pag-iisip sa akin, O Diyos, pagkadakila ng kabuuan nila. Ito po ang tinutukoy natin dito ay kung paano hinubog ng Diyos ang ating mga katawan upang gamitin sa pagluwalhati sa Kanya, hindi lamang para sa kapakanan ng sarili.
Nandyan ang ulo sa chapter 4 ng Ephesians 4:23. Paano gamitin ng Diyos sa kanyang kalwalatian ating ulo? Pagkakaroon ng binagong kaisipan. Kaya sa Romans 12:2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kaya renewed mind, na ihandog natin ang ating sariling haing buhay sa Diyos na siyang katampatang pagsamba o paglilingkod sa ating Panginoon. Kailan mayroong renewed mind. Hindi yung laman ay mga marurumi o mga masasamang kaisipan. Yun po sa Philippians chapter 2, ang kaisipan ni Kristo, the mind of Christ, na yung sinasabi ni Apostol Paulo, magkaroon tayo ng isang kaisipan tulad ng ating Panginoon Kristo. Yung ating tenga sa chapter 4, Ephesians 4:21, sa pakikinig, gamitin natin sa paglulati sa Diyos. Kaya sa Romans 1:13, pagkikinig ng salita ng Diyos. Sa Romans 10:17, doon tayo nagkaroon ng sumampalataya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ginagamit natin ang ating pakinig, ating tenga, sa mga mabubuting bagay, lalo na sa mga bagay spiritual mula sa salita ng ating Panginoon. Ang ating mata, sa chapter 4, verse 22 ng Efeso, iwasan ang mapandayang pagnanasa. Ito yung lust of the flesh o lust of the eye. Kaya wag po natin, ingatan natin ang ating mga mata sa mga malalaswa na mga tanawin dito sa mundo, kundi gamitin ang ating mata sa kalwalatian ng Diyos. Yung ating bibig, yung ating dila. Sa Ephesians 4:25 and 29. At ang ating puso, kaya mamuhay sa pag-ibig. Mamuhay sa pag-ibig sa ating Panginoon at sa ating kapwa mananampalataya. Ang ating kamay, Ephesians 4:28, ang kamay ay gamitin sa mabuti. Yung katawan natin, Ephesians 5:3, huwag nating gamitin sa pagkikiapid o lahat ng karumihan at kasikaman ay huwag man lang mabanggit sa atin. Ang ating katawan hinubog ng Diyos para magluwalhati sa Kanya, hindi sa mga kasamaan. Yung paa, lumakad sa kadiliman. Dati tayo ay lumalakad sa kadiliman sa masamang pamumuhay. Ngunit tayo po ay nasa kaliwanagan na. Kaya sa Ephesians 5:8, kundi na may buong pag-iingat. Yan pong lakad natin, pamumuhay, hindi katulad ng mga hangal, kundi katulad ng mga pantas. Yun po ang lakad ng Kristiyano sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Sa pangatlo po, tayo ay binigkis ng walang hanggang pag-asa. Walang hanggang pag-asa, ang sabi sa Ephesians 1:18, at ang mga paningin ng inyong pangunawa ay maliwanagan upang malaman ninyo ang pag-asa ng kanyang pagtawag, kung ano ang yaman ng kalwalatian ng kanyang pamana sa mga banal. Tayo ay tinawag sa walang hanggang pag-asa. Efeso 4:4, mayroong isang katawan at isang espiritu kung paanong tinawag din kayo sa isang pag-asa ng inyong pagkatawag. Ito po yung pag-asa na pangwalang hanggan. Eternal hope. At ito ay sa mga mananampalataya lamang. Dito tayo tinawag ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi sa Colossians 1:5, dahil sa pag-asang nakalaan para sa inyo sa kalangitan, na una ninyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. So nakalaan sa kalangitan. Si Kristo ay nangako na babalik para sa atin upang tayo kanyang dalhin sa langit. Diyan po sa John 14:1-4, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Yun ang pangako ng ating Panginoon. Sa 1 Thessalonians 4:15-17, ito po yung kaganapan. Rapture, kaganapan ng kanyang pangakong muling babalik para sa mga mananampalataya. Kaya ang sabi sa Titus 2:13, na naghihintay sa pinagpalang pag-asa at maluwalhating pagpapakita ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesu Kristo.
Sa rapture po ito. Ito po yung dakila at pinagpalang pag-asa ng bawat mananampalataya. Kaya wala pong hindi kasali na mga totoong mananampalataya sa Panginoon. Binigkis po tayo sa walang hanggang pag-asang ito para po sa ating lahat. Kaya mga salita ng hamon, words of challenge. Una, magpanibago sa espiritu ng inyong kaisipan. Ephesians 4:23. Sa halip ay magpanibago kayo sa espiritu ng inyong kaisipan. Kaya ingatan natin ang ating kaisipan at mag-isip po tayo sa ating hakbang, sa ating gagawin para maingatan natin ang ating sarili. Romans 12:2. Yun po nabanggit kanina. Sa 2 Timothy 4:5, ngunit ikaw magbantay ka sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng kahirapan, gawin mo ang gawain ng mga ngaral ng Ebanghelyo, gampanan mong lubos ang iyong paglilingkod. Sikapin natin tsakin na ating paglilingkod sa Panginoon ay talagang ayon sa kalooban at kaparaanan ng Diyos na talagang siya ang naluluwalhati. Hindi lang yung sarili nating kaparaanan. Huwag manghina, Ephesians 3:13. Kaya nga, hinihiling ko sa inyo, huwag kayong manghina sa mga paghihirap ko para sa inyo, na siya ninyong kaluwalhatian. Dahil sa sinapit ni Apostol Pablo, siya ay nakulong, siya ay na-persecute, kaya ito po yung encouragement niya, sa mga mananampalataya, huwag kayong manghina dahil sa kanyang mga karanasan, kundi siya ninyong kaluwalhatian, sapagkat anuman ang mapaghirap dinanas ni Apostol Pablo, yun po ay alang-alang sa Panginoon. At yun po ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, manalangin kayo at huwag manghina. Luke 18:1. Sa Galatia 6:9, at huwag tayong panghinaan ng loob sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay aani tayo kung tayo ay hindi manlupaypay. Ito po yung challenge po sa atin. Pangatlo, samantalahin ang panahon, lalo na ngayon. Nasa huling panahon tayo. Kaya huwag na natin sayangin. Kung maaari, ay huwag na nating gawin pa ang mga hindi na ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang Kristiyano ay iniligtas para sa mabuting gawa, Ephesians 4:12, o panglubos na maihanda ang mga banal para sa gawaing paglilingkod para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ito po yung ating tutukan, gawain sa Panginoon. At dapat nagkakaisa po tayo, nagkakasama-sama po tayo, alang-alang sa pag-ibig, alang-alang sa layunin, alang-alang sa relasyon natin sa Panginoon at sa pagkatawag sa atin sa kanyang walang hanggang pag-asa na nakalaan para sa atin. Purihin ang Panginoon sa mensaheng ito. Nawa ito po ay nakapagbigay sa atin ng encouragement, paalaala, at ganun din hamon sa ating buhay upang lalo natin ayusin ang ating sarili. Priority po natin ang magbigay luwalhati sa atin pong Panginoong Diyos. At tayo po ay dudulog sa panalangin. Salamat o Diyos sa biyaya mo sa aming buhay, lalo na sa iyo pong salita sa gabing ito na muli kami po ay iyong pinaalalahanan, lalo na sa mga mahahalagang bagay patungkol sa iyong iglesia, na kami bilang katawan at si Kristo ang ulo, kami po ay mayroong iisang kaugnayan sa iyo at sa bawat isa kami ay binigkis. At ito po ay pangwalang hanggang kaugnayan. At ganun din kami po ay binigkis ng pangwalang hanggang layunin kung saan kami ay iyo pong tinawag. At ganun din sa walang hanggang pag-asa. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang ito espiritual na ibinigay mo sa aming buhay dahil sa aming Panginoong Hesukristo na nasa aming buhay dahil sa pananampalataya.
Nagpapasalamat kami sa buhay na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, at pagkakataon, lalo na sa huling mga araw na ito, dakilang Diyos, tulungan mo po kami na lumago at maging matatag, maging matibay, dakilang Diyos, upang mapaglabanan namin ang lalang ng dyablo. Ang dyablo ay walang ibang layunin kundi sirain ang mga anak ng Diyos, sirain ang iglesia ng Diyos. Nagpapasalamat kami sapagkat ang banal na Espiritu na nasa amin ay mas makapangyarihan kaysa sa Kanya na nasa sanlibutan. Dakilang Diyos, dalangin po namin ang patuloy mong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Naway maging makapangyarihan ang banal na Espiritu sa pagkontrol ng amin pong mga buhay at aming mga sarili. Na maibigay po namin ang aming mga sarili bilang haing buhay sa paglilingkod, sa pagbigay luwalhati sa iyong banal na pangalan. Salamat sa pagkakataon sa gabing ito upang aming patuloy mapanalangin ang amin pong iglesia sa First Baptist Church of Manila. Ikaw po, O Diyos, patuloy kumilos at gumawa at mag-ingat, Panginoon, sa aming iglesia at sa aming mga gawain. Pag-isahin mo ang bawat isa sa ikatutulong sa paglago ng aming iglesia at buhay ng bawat isa, paglago sa paglilingkod sa mga gawain. Nawa, Panginoon, ikaw po ang siyang mamagitan, mag-intervene, dakilang Diyos. Panalangin po namin, Panginoon, na huwag mo po pahintulutan ang kapangyarihan ng kalaban na si pong gagawa ng panghadlang o paninira sa amin pong iglesia at sa kaugnayan ng bawat mananampalataya sa loob ng aming iglesia. Panalangin din po namin, dakilang Diyos, mga pangangailangan po ng aming iglesia, maging finansyal at iba pang mga bagay. Salamat sa kabutihan, katapatan mo, Panginoon. Sa pong ginagawa sa amin pong iglesia, maging sa finansyal, salamat na patuloy na susuportahan ang pangangailangan sa misyon ng mga missionaries, maging pangangailangan sa loob ng aming iglesia. Dalangin namin, dakilang Diyos, ay pong mga programa ay pangunahan mo at ikaw po, Panginoon, ang magpala. Dalangin namin ay pong mga manggagawa, mga pastors, mga workers, mga CE staffs, naway pag-isahin mo kami, dakilang Diyos, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siya pong mag-control sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, dakilang Diyos, mga bawat mananampalataya, bawat membro ng amin pong iglesia. Sa pang-araw-araw nilang buhay, ingatan mo po ang bawat isa sa kanilang mga daan, sa kanilang mga lakad, sa pagpunta sa trabaho o anumang mga importanteng bagay na pinupuntahan. Dalangin namin ang kaligtasan ng bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, na hanap buhay ng bawat isa, trabaho, negosyo, o anumang mga pinagkakakitaan, dakilang Diyos. At magamit din sila, Panginoon, sa pagsuporta sa financial na kaparaanan sa iyo pong gawain sa aming iglesia. Dalangin namin, dakilang Diyos, ang mga kapatiran na mayroon pong pinagdadaanan sa pisikal na karamdaman. Sa kapatiran namin, O Diyos, na nakakaranas ng mahigpit na mga pangangailangan o suliranin dahil sa mga malubhang karamdaman, ikaw po ang maging masaganang mabiyaya sa kanila sa pagbigay, Panginoon, ng kalakasan, lalo na lakas ng loob, lakas ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, sapagkat ikaw ang aming Diyos, ang may-ari ng lahat at may karapatan ng lahat sa aming buhay.
Ikaw pong magbigay comfort, Panginoon, sa mga nasa mahirap na kalalagayan, lalo na sa mabigat na mga suliranin. Dalangin namin, dakilang Diyos, ang kagalingan, mga nasa karamdaman, ang iyo po provide din, Panginoon, lalo na financial na pangangailangan. Sa mga kagipitan na nararanasan po, aming kapatiran, about sa aming financials, pang-araw-araw na pangailangan, sa pangailangan ng mga estudyante, sa iba pang mga pangangailangan, dakilang Diyos, dalangin po namin ang iyo pong provision at pinangawakan namin ang iyo pong pangako, ikaw po mag-supply ng aming pangangailangan. Panalangin din namin, dakilang Diyos, mga aming mga senior citizen, ikaw po patuloy mag-sustain na iyo pong masaganang biyaya sa bawat isa, magbigay ng kapayapaan sa kaisipan, at ganoon din, Panginoon, ang kasiyahan, kaginhawahan sa buhay sa kabila ng anumang mga naramdaman sa katawan, dulot ng pagkakaedad, mga senior citizen. Ikaw po, Diyos, ang magbigay ng comfort. Ikaw po, Diyos, magbigay ng pangangailangan, lalo na gamot, at iba pang mga bagay, kalusugan, kalakasan, at protection sa araw-araw na kilos. At ganoon din, Panginoon, dalangin po namin ang mga missions. Ikaw po, Diyos, ang magpala sa mga gawain ng mga missionaries, lalo na sa pag-abot ng mga kaluluwa para sa kaligtasan. Ingatan mong bawat isa sa daan, ingatan mo, Panginoon, sa mga lugar na kanilang pinupuntahan, at dalangin po namin ang kapangyarihan mo sa paggawa sa kanilang programa sa misyon, at bigyan mo sila ng katatagan, o Diyos, sa mga kinakaharap nilang mga pagsubok, at ganun din, Panginoon, mga kahirapan. Ikaw din mag-provide ng pangangailangan, lalo ng buong pamilya. Panalangin namin, dakilang Diyos, ang mga outreaches, mga Bible studies. Salamat sa mga developments sa Villanueva residence sa lugar, pagkakaroon na, Panginoon, ng worship service, pagpapatuloy ng Bible study, at ganun pagtuturo sa mga bata. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong pagkilos paggawa, at dalangin namin paglago ng mga kapatiran, ganun din ang pagtuturo sa mga bata na maihayag si Kristo sa kanilang buhay upang kanilang makilala at sampalatayan. San Mateo, sa buhay ni Brother Bart na siyang ginagamit maghusa sa iba pa. Salamat sa mga ginagamit mong mga lingkod sa pangunan ni Pastor Rene, Pastor Jess, Brad Boom, at iba pang kasama nila. At dalangin namin ang pag-ingat mo sa bawat paghayo sa biyahe. Ganon din sa gawain sa Tarlac, sa mga Bible study. Dalangin namin ang gawain sa Calamba, mag-provide, Panginoon, din pangangailangan, lalo na ang full-time o residence worker na kinakailangan. Pahal namin ang paglago din ng kapatiran. At ganoon din, Panginoon, panalangin po namin ang bansang Israel, ang misyon doon, mga manggagawa doon, ang kaligtasan ng mga Hudyo. Sa gitna ng kaguluhan, alam po namin, dakilang Diyos, na ikaw po ay nandyan, patuloy. At ingatan mo po ang bansang ito, dahil ito po, Panginoon, ang iyong piniling bansa upang magkatawang tao ang aming Panginoon Kristo. Kaya dalangin namin ang gawain doon, mga missionaries, at ang kaligtasan. Ang bansang Amerika, mga kapatiran namin, kapwa kaiglesia,hanan, patuloy, Panginoon, sila sa kanilang pong pamumuhay Kristiyan, paglilingkod. Ingatan mo rin po sila sa kaguluhan, kamag-anakan, kapatiran namin, at kapwa mananampalataya. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa gabing ito, dakilang Diyos, sa gawain. Tunay nawa na ikaw pong aming naitaas na puri at naluwalhati sa amin pong kalagitnaan. Sa gabing ito, at ito lahat ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus, na aming Diyos tagapagligtas, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Kaya muli, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat sa bawat isa.
So